I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists and supporters. Guys, shout out sa inyo ha. Ito po yung sagot ni Kiso, no? Sa mga taong bayan na siyempre nag-viral itong napapabalitang proposal for dismissal sa impeachment. Siyempre mga kababayan, galit na galit ang taong bayan, no? Bakit urong-sulong? Bakit puro delay? Yan ba daw ang sign para na talagang matuluyan na ma-dismiss itong impeachment? Siyempre guys, no? Itong mga comments ng taong bayan, ito yung mga salubi ng mga taong bayan, for sure nakarating yan sa Senado, no? Na alam natin, sabi ng ating mga kababayan, pag hindi naituloy ang impeachment, baka magkakaroon po ng people's power. Siyempre mga besa, yan din ang isa sa kinatatakutan ng mga mababatas. Pag ang mamayang Pilipino, majority of the Filipino peoples, pag ayan ay lumabas papuntang EDSA, wala na. Di ba? So, ito po ang sagot ni Chis Escudero, no? Kayo na pong balang humusga, mga kababayan. At saka isa pa, pakinggan nyo yung sinabi ni Congressman Chua, mga beswa. Doon sa unang video natin is labag po sa batas. Unconstitutional. Wala tayong alam guys, pero nakikinig tayo. So dahil dyan, mga beswa, para kumpleto detalyado, panoorin nyo ito. Eto na. Mga congressman who are saying na natatakot ka daw, pinoproteksyonan mo si Vice President Duterte, kaya na-atras yung impeachment proceedings. Ano pong sagot mo? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Okay, sir, kasi kanina din meron kayong nabanggit na parang hindi kayo sinusunuran o sinusunuran? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganung posisyon si Speaker? What is it? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't-simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na't ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng Speaker ng Kamara. But what would be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para din sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kanina po kasi merong umikot sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Ano po ang status kung meron mang ganung dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksiyonang
resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon? Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, apat na lang. Kung may mag-file, action ang ganun. Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala, ang mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules, kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga maestrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang dun lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niyan. Mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Quezon. So, well, no, maghintay tayo po hanggang June 11. Pag walang nangyari, hintayin lang natin guys ang susunod na mangyayari sa EDSA. So dahil dito mga bes, kayo na pong balang humusga sa mga sinabi niya, no? Sana po wag niyo po kaming paasahin. Kung sa June 11, June 11. Kaya antabayan po natin yan, no, sa June 11 kasi kami nakaantabay po mga kababayan. So bukod pa dito guys sa statement ni Chis Escudero, pakinggan niyo po yung sinabi ni Congressman Chua. Okay, eto na. Even before the impeachment court is convened? Well, ang pagkakaalam ko dyan, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun? Kung baga... Well, for me, that is unconstitutional. They are violating their constitutional mandate. Although allegations pa lang po itong mga ito, pero anong magagawa ng House Prosecution Panel po para kalampagin po yung Senado na mag-convene as an impeachment court? For now, hindi ko pa kasi alam yung issue. Pababa lang ako nung narinig ko si Senator Ping Lacson na ini-interview. Basically, hindi ko pa masagot dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution, hindi ko rin alam kung ano yung talagang mismong gist, no? So, basta't ako, yung opinion ko dyan is ang constitutional mandate ng Senate is to conduct the trial. It's de facto dismissing the impeachment trial, the impeachment complaint. How do you feel about this? Well, syempre, parang sa amin, ito kasi yung naging, ito kasi yung trabaho namin eh. We are just performing our constitutional duty. So, syempre, kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. So do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? Ano po? Do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? They have to explain it to the people. Ano Sir, if naramdaman they niyo, sir? dismiss it by a mere Senate resolution, is that basis to go to the Supreme Court? For now, hindi pa namin napag-uusapan kung ano magiging steps dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution eh. Basta yung preparation niyo, sir, ngayon, tuloy yung June 11, yun ang thinking ng Pagkakaalam ko po prosecution. na June 11. Ma'am, sir, dinasahan natin this morning doon sa hearing po ng Good Government Committee as regards kay VP Sara. Kasi nakalagay doon. Mag-terminate tayo eh. Mag-terminate na tayo ng mga, kasi tapos na yung mga hearing. So we have to terminate. So we have to issue na ng mga committee report. So siguro by next week, maglalabas na tayo ng mga committee report.
sa Sir, mga... initially, ano yung lalamanin ng committee report on VP Sara? Naayos pa dahil kinukulit ko pa lahat. Hindi lang naman ako magdidesisyon yan. It's going to be the committee. So, syempre, lahat ng mga opinion ng mga miyembro, kukunin ko. Tapos lahat yun, pagkasama-samahin natin. So, hindi pa ito yung last hearing, sir? Ito na yung last hearing for termination. Tapos sasubmit sila ng kanilang mga recommendation. Gagawa ng committee report, paiikutin natin. So, sir, wala pa today yung committee report? Well, wala pa. May nibita pa rin po ba kayo from Wala. DEP? Wala na po. Sir, may mga recommendation ba to file charges dun sa mga nauna nila? Kasi nung nakaraan, di ba, nung last namin, may mga recommendation na sila eh. So, hindi mo naman maaalis na magkakaroon ng mga recommendation. If I remember it correctly, during our last committee hearing, nag-present kami ng aming report. So basically, yun yung magiging laman nun, more or less. Message to the Senate, sir. Siguro kami naman, we just want to perform our constitutional mandate. So, siyempre sa Senate, ang bola naman kasi ngayon nasa kanila na eh. Wala na sa House eh. So kami naman nag-aantay lang. Ang alam ko, sa June 11, pupunta kami sa Senate. We-welcome nila kami doon. So, with respect dito sa resolution, I'm sorry, hindi ko pa kasi alam talaga kung ano yung laman. Pero sir, tama ba na pagbobotohan pa kung dapat mag-convene o hindi? Tama ba yun? Well, under the law, dapat ano na sila eh, i-convene na nila yung impeachment court eh. Because that is not their legislative function. That is their constitutional duty. Sir, hindi subject sa botohan yun? Automatic yun balik? Well, kung yung resolution, saan yun? Sa Senate yun. Pero hindi ko alam kung ano yung legal basis nila. I mean yung pag-constitute sa impeachment court. Matik yun eh. Dahil nasa constitution yun eh, na dapat mag-convene sila eh. Hindi Hindi kailangan pagbotohan yun. So may nag-violate, sir, sa konstitusyon kung magbobotohan pa sila? Well, I do not want to comment on that, no. Siguro tingnan na lang muna natin kung ano magiging next move ng Senate. By June 11, di ba pupunta kayo doon? Isa lang daw yung magpapasa. May na-i-assign na ba na prosecutor magpapasa ng article of impeachment? Most likely si Congresswoman Jinky. Bakit po siya ang napila, sir? Siya yung siya yung na-assign doon eh. Ng House leadership o ng prosecution panel members? Kami na rin. Kami na. Botohan yun, sir? Yung pagpili sa kanya? Sinabi naman na kung Jinky ka pa, pwede ko na magbasan nito. Message to SP Escudero? Message natin is siguro tayo naman mataas naman ang pagtingin natin sa ating mga senador, lalong-lalo na sa ating Senate President. Siguro mas maganda na gawin lang nila kung ano what is mandated by the Constitution. Yun lang naman. Thank you, sir. Sir, what do you expect sa hearing ngayon? Sorry po, late po kami. Iyanan po natin, i-terminate lang natin yung mga pending na mga, kasi may mga pending tayong, like for example, yung kay VP Sara, siyempre mag-ano na nangako naman tayo na maglalabas tayo ng committee report. So, ite-terminate muna natin. So, by next week, maglalabas na tayo ng committee report. Sir, gaano ka makakatulong pa ba to sa, kung sakali man sa mga ebidensya nyo sa impeachment? Yung ilalabas yung committee report? Well, siguro, basically, pagdating dun sa dalawang article, eto na rin halos yun eh. Diba? So, ginagawa na lang natin dito yung ating duty bilang chairman at bilang dito nga sa good government. But sir, the moment that you heard about this resolution is missing impeachment. Ngayon ko lang na ngayon ko lang sa bababa na ako dito eh. Buntot na eh. Anong naramdaman mo, sir? Anong naramdaman mo? What was running through your mind? Well, una-una, ano ba laman ng resolution? Diba? So, paano pa sila kung it's about dismissing, ano naman yung, that is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate, sa Constitution.
Kaya hindi ko pa alam kung ano yung magiging legal repercussion na itong gagawin nila. So, I have yet to talk with the other prosecutions, mga members, tsaka sa mga lawyers namin. So, at least makapag-consult kung ano ba talaga yung magiging legal effect nito. But insofar as may legal point of view, hindi yan naayon sa ating saligang batas. Sir, kasi ang sabi nila, hindi daw pwede tumawid sa 20th Congress. Alam mo, ang may view kasi nung, well, we have to understand na itong impeachment proceedings, most of it are taken from the American jurisprudence. So if I remember it correctly, during the time of President Bill Clinton, tumawid eh. So from one Congress to another, nagkaroon ng gano'n. At saka we maintain our position that Senate is a continuing body. So unlike sa House, kasi kaya kami naiiwan sa kanila eh, di ba? So para tuloy-tuloy yung kanilang duty at walang matitigil. Sir, ano lang yung assurance nyo sa ating mga kababayan na nakaabang din dito sa impeachment trial sa ngalan ng House prosecution? Tayo po ba talagang ilalaban natin to hanggang sa dulo? Kami naman kung ano yung mandato sa amin ng ating saligang batas at bilang miyembro ng prosecution panel, gagawin natin yung ating constitutional duty. So, but at the end of the day, as I said a while ago, wala na sa amin ng bola eh. Nasa Senado na eh. Okay po, salamat Thank you so much. So yun mga kababayan, siguro naman na malinaw sa inyong pandinig, ang sinabi ni Congressman Chua is unconstitutional. Yun ang pag na-dismiss yung impeachment trial, labag sa saligang batas. goes. Ano kaya guys ang magiging kahinatnan, no? Pag dinismiss nila yan. Kaya hintayin natin ang susunod na kabanata, mga kababayan. So, actually guys, ang House Committee, nakahanda na po ang prosecutors. Ang magpo-prosecute. Ito nga, sila ni Congressman Chua, nakahanda na po sila. Anytime, pwede sila sasalang, mga bis. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload videos. Abangan ang susunod na kabanata. Babus!